Hello guys, nagbabalik na naman. Nawala ako ng mga ilang buwan kasi umuwi po ako ng Pilipinas guys. Nagbakasyon ako ng isang buwan. At saka inasikaso ko yung mga renewal ko sa amo ko, ganyan. Tapos yung mga papeles, tapos yung nagbakasyon ako. Maraming mga tanong sa akin talaga sa comment dito sa YouTube channel ko about sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan. So isa sa mga naging tanong nila ay kung about doon sa bakasyon. Dito kasi sa Taiwan guys, isa sa mga policy nila, nandun sa kontrata talaga, na kapag nandito ka, isang caretaker, sa loob ng 3 years, every 1 year, or every year, pwede kang magbakasyon ng 7 days. Mali, 7 months na ba? 7 days guys, once a year. Kasi, nasa kontrata yun. At tapos, pag hindi mo yun ginamit, or hindi ka umuwi, babayaran ka ng amo mo. Babayaran ka nila sa bakasyon na yan. Kasi nasa kontrata nga yan. Tapos, every year yan. So, mag-count ka, 1 year, tapos 2 years. Sa akin, kasi hindi ko naman inuuwi yung 7 days na yan. Kasi ang liit lang naman yan. Ang liit lang yan para iuwi sa Pilipinas, guys. Isang buwan nga. Ang konti nga ng bakasyon na isang buwan eh. Ang bilis-bilis nga, di ba? So, ano pa yung 1 week? Ay, 1 week. So, kunin mo na lang yung pera. So, isang taon, tapos 2 taon, ganyan. Yun sa amo ko dito, kinukuha ko siya, or binibigay ng amo ko yung ganyang parang bayad nila sa bakasyon ko. Kapag 2 years na, binibigay na nila. Tapos, last na yung pang 3 years, ganyan. So, naipon. Kaya, mas parang mga 7 or 7,000 or 8, mga ganyan. 7,000 or 8,000 yung matatanggap mo kapag hindi ka umuwi or hindi mo ginamit yung bakasyon na yan. So, kadalasan sa mga caretaker dito, hindi talaga ginagamit yan kasi 7 days lang naman, yung konti. Tapos, yung tanong ng isang sis natin, sino ba yung nakasigaw? Sabi niya, yung 7 days or yung bakasyon ba na 7 days every 1 year, libre ba ng amo yung pamasahe, back and forth daw? So, ang sagot ko naman guys, hindi talaga yan hindi talaga yan libre ni amo. Kasi ikaw yung magbabayad ng pamasahe mo sa aeroplano. Ikaw yung gagastos sa bakasyon na yan. So, hindi yan bayad ni amo or hindi yan libre. Sa'yo yung gastos guys kapag ginamit mo yung bakasyon na yan. So kadalasan nga nitong mga caretaker, hindi yan ginagamit. Kinukuha na lang yung pera kasi bibigyan ka naman ng pera pag hindi mo ginamit yung bakasyon na yan. And hindi lahat ng amo din is papayag na magbakasyon ka once a year kasi may mga alaga kasi dito, lalo na dito kasi matatanda yung mga alaga natin dito. Madalas hindi sila maiwan. Madalas yung mga alaga is wala talagang magbabantay. Kaya yung mga amo dito, bihira pwede kang magbakasyon, ganyan, gamitin yung 7 days. Kaya kadalasan yung ginagawa ng caretaker, kinukuha na lang yung pera every year. So, ganyan yung ginagawa, guys. Tapos, may isa pang tanong, sabi niya, ma'am, pwede ba ako mag-apply dyan 4'11 lang yung height ko? Meron bang limit yung, or meron bang yung height dyan para mag-apply? So, ang sagot ko naman dun sa nag-comment, wala namang problema dun sa 4'11 yung height mo, sis. Pwede ka namang hanapan ng agency or nung hahawak sa'yo dito, yung broker ang tawag, na pwede ka niyang hanapan ng amo na okay lang sa kanya kahit ganyan yung height mo. Pwede ka namang mag-alaga dito ng hindi mo arsahin ba? Anuhin mo yung matanda kasi minsan hindi na makalakad, di ba? Minsan naka-wheelchair, ganyan. So, kailangan mong kargahin yan. So, yung amo, namimili sila kung minsan namimili sila ng timbang. Merong mga amo na kapag yung mga alagaan na matanda is mabigat, mataba, malaki, at saka kailangan mo talaga siyang arsahin. Gusto nila ng mga caretaker na mataba kasi kapag mataba daw kasi guys, malakas. Pag malakas, siyempre maano mo yung matanda. So yun, kaya may mga amo din dito na gusto nilang mataba. Meron ding amo na ayaw ng mataba, katulad ng amo ko. Ayaw niya ng mataba. Kaya gusto niya akong payat. Gusto niya akong payat lang. Ayaw niya tumaba ako kasi ayaw niya ng mataba. Kaya depende lang talaga sa amo yan. Tapos sa height, okay lang naman kahit 4'11 ka. Kasi hadapan ka naman ng amo mo agency mo ng amo na. No, yun bang trabaho na kaya mo lang ba? Ganyan. So, try mo lang. Wala sa pagtatry guys. I-try until you succeed. Ganyan lang ang buhay. Gawin nyo lang yung mga, itanong nyo din sa agency nyo, ganyan. Tapos, kapag nandito ka na, gusto mo talagang mag-check, or ngayon ay naka-apply ka na, make sure guys, nasabihin mo sa agency at saka sa amo mo, kung may amo ka na may broker ka na, ganyan, or may agency ka na mahawak at may nakita na silang employer mo, klaruhin mo yung day off mo, please lang.
Pero para hindi ka naman hindi ka naman mabore dito. Kasi dito, hindi ito para sa HK or sa kung na meron kang free every week na day off guys. Iba yung Taiwan. Kasi dito sa Taiwan, once a month lang yung day off. Minsan pa, hindi papayagan. Kasi hindi maiwan yung matanda na alaga. So wala kang day off. Kaya kailangan, sa pa lang, pag-apply mo pa lang dito, laruhin mo na yan sa amo mo. Na madam, o ma'am, baka naman pwede niyo akong bigyan ng once a month day off. Kasi gusto ko namang lumabas, gusto ko namang mag-relax. Para naman makapagpasyal-pasyal naman ako kahit isang araw, kahit isang buwan. Isang araw sa isang buwan, ganon. Sabihin mo doon. Sabihin mo sa agency mo, sabihin mo sa amo mo, ganyan. So kung papayag sila, kasi minsan kasi katulad ko, hindi ako nagsasabi guys na gusto kong day off. Sinwerte lang talaga ako na yung una kong amo pagdating ko dito sa Taiwan, sinabi talaga niyan. Nung isang buwan na ako, sabi niya, gusto mo mag-day off? Sabi ko, wala. Kasi hindi ko hiningi, siya yung siya talaga yung nagsabi na baka gusto mo mag-day off, pwede kang lumabas. So yun, simula ng 1 month hanggang nag 5 years, nag 5 years and yung ilang buwan, yun, labas ako ng labas. Minsan pinapayagan pa nila ako ng 2 days off, kaya pupunta ako sa pinsan ko, doon sa Changhua. Nabablog ko na din yan minsan, di ba? Pumupunta ako doon sa pinsan ko, kaya yun, kaya maswerte ako doon sa dati kong amo, una kong amo dito. Ngayon naman, sa amo ko naman ngayon, kasi lola na yung alaga ko, at saka si lola lang yung nasa bahay, at saka si lola, hindi na talaga mahina na ba? Ibang kailangan na ng alalay, kailangan niya ng narating may kasama. So, kahit nasabihin ng amo ko na, pwede naman akong lumabas kapag gusto ko daw lumabas, gusto ko daw para mag-relax naman daw ako, pero ako yung sa sarili ko na, di ako lalabas. Kasi naman si lola, mag-isa lang, baka anong mangyari sa kanya. Kaya ako na nag-i-insist na hindi ako lalabas. Pero minsan lumalabas ako pag gusto ko. So pauwi na ako guys, may nabili na ako, kape at saka noodles. Alam nyo ba, nung bumili ako doon, nakita ko yung dati kong amo, yung first amo ko dito sa Taiwan. Tapos nawag ko pa siya, sabi ko, laupan. Kasi ilos, narinig niya ako, saan ka? Anong ginagawa mo? Sabi ko, may bibilihin ako. Alam nyo ba, kahit na, hindi naman minsan na lang, pero malapit na kasi dito. Yung mga alaga ko, nung nakaraan, nakita ko nga sila, laki na. 9 years old na sila guys. Kambal yung alaga ko dati, di ba? Mga bata. Nakita ko sila. Tapos, humingi pa ako ng picture. Sabi ko, picture tayo. Ganyan. Ang saya ko as in. Kasi nakita ko na sila. Matagal ko na kasi hindi sila nakita. Mga 2 years no. Yung wala nang lumipat ako dito. Pero magkaibigan lang kasi yung amo ko. At saka yung amo ko ngayon. At saka yung amo ko dati. Kaya kapag pupunta kami, umaalis kami. Tapos, malapit lang kami sa kanila. Minsan, pinupuntahan nila ako. Yung kumusta, ganyan. Minsan, narinig ko rin yung amo ko guys, no? Minsan, tumatawag yung anak ni Lola, tapos kausap yung dati kong amo, tapos kumustahin ako, kasi narinig ko lang yung tawag nila eh. Ang kasi, yung bang amo ko kasi dati, talagang siya, parang mabait, ganyan. Kaya hanggang ngayon, kapag nakikita ko sila, ko talaga, pinapansin ko talaga, kasi mabait sila guys. Yun, so yung, balik tayo sa topic ko, yung mga reason kasi ng ibang dito, mga caretaker dito guys, bakit hindi sila lumalabas? Kasi yung mga alaga nila, hindi nila maiwan. Meron kasi mga ibang nangyayari na kapag lumabas sila, pag uwi nila, may nangyayari na sa mga alaga nila. Kasi hindi nabantayan. Tapos, mas lumalala yung sitwasyon ng matanda. Kaya kadalasan, kapag wala talagang sure na magbabantay sa alaga nila, hindi na lang umaalis yung nag-aalaga sa amin, mga caretaker. Hindi na lang kami aalis. Kasi, nag-aalala kami, baka pagbalik namin, mas lumala yung alaga namin. Kung minsan, bigla na lang nawawala. Pag nawawala, hindi ka naman, pag example, may nangyari sa alaga mo kasi umalis ka, nag-day off ka, ganyan. So, problema na naman yun kasi papalit ka na naman ng amo. Lilipat ka na naman ng amo. So yun, kaya mas gusto ng ibang, ibang mga caretaker, pag wala talagang mababantay sa alaga nila, hindi na sila lalabas. Ganun yung nangyayari. Kaya alam nyo, weather lang talaga yung mga, dito, yung trabaho dito, yung amo. Swertihan lang ba? Swertihan lang. Kaya kung maswerte ka, congrats. Kung malas ka, okay lang yan. Laban lang tayo sa buhay, guys. Kaya natin yan. Pauwi na ako. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Kung may gusto ka pang i-comment dyan, i-comment lang sa baba dyan, guys. Salamat sa panonood. See you again next time.